Ito ang second video sa aking analysis ng paano nakuha ang kapayapaan sa Sulu. And again, I'm Colonel Dennis Eclarin. I'm retired. I'm the chairman of the Scout Ranger Alumni Association and also a digital creator. I maintain a YouTube channel called Colonel Dennis Eclarin, which features the heroism and the war stories of our soldiers. So, ang second factor na masabi ko na nakatulong ng malaki sa pag-attain ng success sa Sulu is yung relentless na military operations. Relentless, meaning walang humpay na paghahabol sa kalaban. Ano ba ang difference ng nangyari ng noon? Kasi nung 1970s, relentless din yon. Andyan lahat. Air Force, Navy, Army. Sa Navy, andyan yung mga barko nila and more importantly, nandyan yung mga Marines nila na ang tatapang ng mga Marine Battalion landing teams nila. Diyan nga gumawa ng pangalan sina late Senator Biason. Relentless. Sobrang relentless nun. Noong 1970s, 1980s, relentless pa rin. Noong 2000s, relentless pa rin. Kasi kahahabol ng mga kinukuha ng mga hostages mula sa sipadan, mula sa iba't ibang lugar, dyan dinadala, habol ng habol. Maalala ko na isa dyan, yung pumasok kami dyan na, yun nga, tara i-verify kung namatay na talaga tong isang bomber, si Abu Sulaiman, noong 2007. Namatay nga, napatay ng mga special forces. Pero tuloy-tuloy yun noon, ang Task Force Comet. Pero ano ang kaibahan ng relentless military operations noong naginawa nung mga masabi mong nagsimula noong 2016, 2017. Actually, panahon ito, utos ito ni former President Rodrigo Duterte na natapos natin yung Marawi, tapusin din yung Sulu. And binuhos niya lahat ng resources sa Sulu para matapos ang Sulu. Ang masabi ko na bakit nag-succeed itong relentless military operations sa Sulu was because ginamitan ng technology na matindi-tindi. Yung mga Abu Sayyaf. Kasi in fairness, way back 1974, talagang buong isla, buong Sulu, islas pala, maraming island ang Sulu eh. Buong Sulu kasi noon, sumiklab eh, because of the MNLF. Pero noong 2017, 18, 19, Abu Sayyaf na lang ang kalaban. MNLF kasama na sa atin. Abu Sayyaf na lang yung tinutumbok ng tinutumbok. And among the Abu Sayyaf kasi, si Radulan Sahiron, yung legend ng Abu Sayyaf dyan, si Commander Putol ang tawag dahil putol yung kamay. Talagang nag-focus lahat sa operations niya. Of course, may sub-leader siya si Kawat Sawadjaan. Pero si Radulan talaga yung finukusan ng todo and ginamitan ng matindi-tinding technology. Of course, hindi natin masabi yung mga technology na ginamit
Pero sa mga nagre-research sa internet and nanonood sa Ukraine at nanonood sa mga labanan ng Israel sa halos ganon yung ginamit. And of course, ang gagaling kasi ng mga commander ng mga panahon na yon. Ang nagsimula niyan na unang division commander dyan, si Major General Buboy Pabayo, warrior na kuha niya yung lay ng field, ng battlefield, and given all the elite forces, the infantry battalions, the Marines na nandyan, the Air Force na nandyan, na-maximize nila ng todo. Na-maximize ng todo yung nangyari dyan. Pero, nasundan kasi siya ng isa pang kaibigan ko rin na isa sa mga pinakamabait, pinaka-humble na officer na nakilala ko, si Major General Corleto Binluan. Kung si General Pabayo kasi ang bumugbog ng Abu Sayyaf noon. And again, analysis ko lang ito. And pasensya na, kaibigan ko yung karamihan sa mga commander, kaya medyo kilala ko. Si General Corleto Binluan kasi napakabait na tao, napaka-humble. In fact, sa pagpasok sa Ukod noon para i-negotiate yung mga bata nung 2003, si Sir Corley yung kasama ko. And then sa Marawi, napakagaling niya na commander. Na doon niya kasi nakita sa Marawi na kung ibuhos mo yung resources ng gobyerno sa isang focused na mission which was to win Marawi, makukuha mo. Then, siyang commander kasi ng Light Reaction Regiment noong mga panahon na yon. Nanalo tayo sa Marawi and gamit niya yung lesson sa Marawi para makuha yung mga military objectives. Pero one magic that Sir Corley had, and hindi ko binubuhat yung kanyang kaibigan ko si Sir Corley. Pero kasi dahil napakabait niya, nakuha niya yung loob ng mga key political leaders sa Sulu. Naging kaibigan niya. Kasi ang humble nga niya, parang masyado siyang mapagbigay kung may opinion ka, kahit junior ka na officer, kahit senior ka niya, ang bait-bait. Ang bait-bait. Nakuha niya yung loob. So kahit binobombard mo na militarily yung mga military objectives, nakuha niya yung support ng key local officials ng Sulu. Specifically, si Governor Sakurtan became very supportive sa peace efforts ng military. And I think that made the difference. Kasi nung nag-join forces yung military and yung local government na ito, once and for all, let's attain peace, nangyari nga. Pero relentless pa rin yung operations, bagbagan pa rin. Walang patid na operations noon. Maalala ko yung mga battalion commanders, kasi nasa Ranger pa ako noon, mga battalion commanders dyan, sina Colonel Ted Dilag, kina Colonel Aling, talagang walang patid na halos di makauwi-uwi. Dahil tuloy-tuloy yung operation. Ang sumunod kasi na commander, si Major General Gonzales, si Sir William, o tinatawag namin na Boss Nadong sa FSRR. Tactical genius si Boss Nadong. Nahasa siya sa pagiging batalyon commander niya sa Basilan ng Scout Ranger Battalion. And then, matindi. Matindi yung kanyang naging galaw. Matindi yung kanyang naging galaw sa Sulu. All for the single effort, single objective na maubos yung Abu Sayyaf.
So, of course, technology plus elite forces plus infantry battalions, talagang maraming ang nangyari na magaganda. Sinundan pa ng isa pang equally accomplished officer, General Ignatius Patrimonio, aka Sir Bongpat. Si Sir Bongpat, ibang klase rin. Kasi humble na humble din, silent but deadly rin. Silent but deadly. Para siyang combination ni General Binluan at saka ni General Naparrete na pag bumira, bira, pero pag coolness gracious talaga. Sobrang coolness gracious. And dito kasi nakita ko na much of the background ng mga commanders ng 11th Infantry Division halos pare-pareho na birador, lumaki sa gyera, pero yung personality nila may pagka-innately mabait. Yung officer na gentleman ba? Yun. So, nung panahon ni General Patrimonio, doon finally na-declare na Abu Sayyaf free ang Sulu. Of course noon, incredulous ako. I mean, sabi ko, talaga? I mean, kaibigan ko lahat sila, pero wow, after hearing so many stories, horrible stories about Sulu, na-declare niya siya ng Abu Sayyaf free. And yung nga, nung nagpo-post na sa Facebook si General Bokyo ng mga pictures niya na sa battlefields na wala siyang armas, pinupuntahan yung mga encounter sites niya nung 10 years before. And sorry pero marami-rami rin yung mga casualties namin noon. Eh sabi ko, wow, totoong nangyari na nga. And 2023 yon. 2025 ngayon, I'm doing this video analyzing the factors that may have led or that have led to peace in Sulu. Ang current commander is Major General Leo Peña, na masabi ko si Sir Leo, ibang klase yung kanyang professionalism as an officer. I have always admired him nung bata pa kami. Halos magkakasabayan kasi kami sa serbisyo ni Sir. Pero ibang klase yung enthusiasm niya. Ibang klase yung gaano rin siya ka-creative magpasok ng mga ideas. And I think I must give credit to the special forces culture na dinala at dinadala ni General Peña sa Sulu ngayon. Because hindi ko naman nasabing yung mga former commanders ay katulad ko na ranger na bagbagan lang ang alam, skill patay lang alam. Hindi naman. Kasi yung personalities kasi ni na General Binluan, ni na General Naparrete, ni na Sir Bongpat, sina Sir Buboy, okay lahat. Magaling lahat makisama sa tao. Pero iba ang edge kasi ng isang career special forces katulad ni General Peña kasi masabi ko to, mas malalim yung pasok nila na mag-engage ng communities. Mas natural sa kanila na magbabad sa mga communities. Mas natural sa kanila na manalo by winning the hearts and minds of the communities. And yun ang kitang-kita ko. Yun ang kitang-kita ko nung pagpunta ko ng Sulu. Professional yung soldiers na after the relentless military operations, si General Peña ngayon is sealing yung progress in the peace efforts na sana
ay tuloy-tuloy na talaga. Because masyado ng marami ang dumanat na dugo. And finally, nangyari because of these 11 factors. So ito yung second video sa 11 Sulu success factors na nakita ko. Just my opinion. Retired na ako. So again, ang number 2 na factor ay relentless military operations.